Okay, palakpakan mga natin ang Hallelujah. Ama namin na sa langit, tinataas na po namin, dinalakilahan namin, O God. Kami po, Panginoon, O God, ay humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Nalaman po namin, o hindi, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, O God. Upang sa aming pagpupuri sa iyo, ay maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon, O God. At higit sa lahat, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, na idinako mo na naman muli kami dito upang mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon, O God. Hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng iyong gagamitin sa gabing ito, Panginoon, magmula sa worship leader, song leader, testimony leader, at ang mga ngaral, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, O God. Basbasan mo po sila, Panginoon, and let your anointing upon unto them, O God, and prepare our heart, O God, to prepare our heart, O God, and our ear to listen to your word. What is your message unto us, O God? Speak through us, O God, so that tonight we can naramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah. Kumilos ka, Panginoon, sa kalagitnaan ng aming pagpupuri sa iyo, Panginoon, O God. Mangusap ka sa bawat isa sa aming, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at inaangkin na po namin ang tagumpay sa gabing ito. In Jesus' name we pray, Amen. Whatever our situation in life, despite every hardships, problems, God is always there to help us. He will never leave us or forsake us. So let us exalt His name this evening. Let us praise His name. Let us worship our great God in spirit and in truth. In Psalms 145 verse 8, great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Ang kanyang pangalan lamang ang ating itataas at siya lamang ang ating sasambahin sapagkat siya ay dakila at karapat-dapat magpahalan. Habang inawag natin ang sasabing, give Lord Jesus.
Itaas ang Panginoon. Itaas ang Panginoon. Pagkat siya'y Praise God mga kapatid. And dadako na din po tayo sa pagbibigay ng pasasalamat patuto sa ating Panginoon habang tatawagin ko na si Sister Virgie. Praise the Lord. Praise God. Palapakan po muna natin ng Panginoon ng napakalakas bago tayo umupo. Praise God. Praise God. Okay, nakakapunta po tayo mga kapatid. Okay, tunay mga kapatid na sa pamamagitan ng ating mga pagpapatutuo ay naipapahayag natin ang kabutihan ng Diyos. At lalong-lalo na sa mga nanonood po sa gabing ito, maraming salamat po sa inyo dahil makakarinig po kayo ng mga patutuo para po sa Panginoon upang kayo rin po ay magkaroon ng kagalakan at patuloy na manalangin at pamagpuri sa ating Panginoon. So, tinatawagan ko po kung sino po ang unang magpapatutuo sa ating Panginoon.
Okay, palapakan muna natin ang Panginoon. Praise God! Pinayating na ang tupa kayo, ha? Okay, sino po ang gusto magpatuto? Praise the Lord. Praise God. So, nagpapasalamat po sa ating kaniyang Panginoon sa patuloy na kalakasan at pag-teacher na ginagawad po niya. Tunay na po na ang Diyos ay naroon palagi sa ating araw-araw na biyahe na iwas nalalayo sa mga sigat at kapamahan. Dahil araw-araw po na tayo bumabiyahe sa ating trabaho. Praise the Lord. At naroon po na nakakarating po tayo ng sin sa mga kawitan sa taas. At taglay po natin ang kalakasan ng ibigay po niya. At po ang aming pamilya, kalakasan, ang kapatiran. At patuloy din po na nakikita po ng ating sa gawain po. Sa patutuo at sa kalakasan ng bawat isa na tayo po ay patuloy na nagre-report po sa ating dakilang Panginoon na may kaganapan. Amen. Binabalik ko po ang patuloy salamat. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Sa bawat palakpak natin, lumalakas ang ating mga buto-buto. Na? Sa pamamagitan ng papapalakpak natin, buong katawan yan na kumbaga yung ugat natin, gumagalaw din yan. So, sino pa? Salamat para sa patuto ni Brother Junior. Totoo nga po na sa mga anak ng Panginoon, amen, nandyan palagi ang kanyang pag-iingat. Hindi niya tayo pinababayaan dahil sa katapatan ni Brother Junior. Amen. To God be the glory. Sino po ang susunod? Oh, excited ba mga kapatid? Sino? Nahihiya sila kasi mga kapatid, kami-kami lang dito. Mahigit 30 tatlong tao kami dito, nagkakahiyaan pa kami. Oh, brother natin? Yes. Ganun pala. Kailangan tawagin isa-isa. Yeah. Oo. Nakakatakot yung gusto mo yun. Mapasalamat ako sa Panginoon dahil sa totoo lang na kung sa Isus Commission, sabi niya, yung mga pangitain daw ng in times, nakikita na nila ngayon mga kapatid. Dahil yung dating yung Mediterranean Sea, ngayon natubigan na. Meron na daw isda na dumadawin. Yun yung sign na isa na malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya sa ating mga kapatid, kailangan huwag tayong patumpik-tumpik mga kapatid. Magpusigin na tayo na mag-ikot sa ating Panginoon. At papasalamat ako sa Panginoon dahil palagi akong pinuproteksyon ng Panginoon kahit parang kung yung daanan, ang daming mga sakyan. Pero napapasalamat ako sa Panginoon dahil napakabuti na binabalik ko lahat ang mabuti sa salamat sa akin. Amen. Totoo po yan mga kapatid. We are living in the last days. Mga Kristiyano, iniigig na ng Panginoon kung hanggang kailan tayo mga kapatid na magiging matatag. Hindi ba kayo natatakot mga kapatid sa mga nangyayari na sa ngayon? Promises are nangyayari na. Nandyan na yung famine, pestilence, wars, rumors, andyan na lahat, nangyayari na yan. So kinakailangan sa atin din mga kapatid, magpakatatag tayo, manatili tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, manatili tayong manalangin, amen, at umatin ng mga gawain ganito upang maragdagan ang ating mga kaalaman. So, sino pa? Sir Karina! Salamat sa Panginoon. Yes. Kanina po, may nag-send sa akin si Jerry kanina.
tinignan ko doon sa messenger, nakatap pala siya. Oh, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil siya, binigay niya kay Jandy yung tap, nakatap to ata po siya sa kanyang pag-aaral, kaya pinabalik ko na po kami. Wala siya demo. Napangkot. Oh, praise the Lord. Congratulations, Brother John J. Nandito ba siya? Wala. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Matatalino ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Okay. Ilang pa? Isa pa? Dalawa? Maganda yung magtatawag kasi walang susunod. Praise the Lord. Tunay mga kapatid na Kasi nagkakailangan God is silang good tumayo. dahil although may naramdaman ko si Scarlett, hindi ko siya pwedeng makapasok. Pero salamat pa rin sa ating Panginoon dahil kailangan po niyang pumunta ng school para magkaroon siya ng pictorial. So, ngayon, although meron po siyang inita mga kapatid, kailangan po namin umattend at para makapag-pictorial lang mga kapatid. At sabi ng teacher, kailangan ko din umuwi. So, salamat sa ating Panginoon sa kanyang guidance and protection. At kami ay pinauwi rin after ng pictorial mga kapatid kanina. At salamat din sa ating Panginoon dahil truly that God is always provide mga kapatid sa amin po mga pangangailangan. At siya po yung patuloy na gumagabay sa amin sa pang-araw-araw naming pamumuhay at tunay na hindi siya nagkukulang. Siya ang naging nagbibigay at gumagabay sa bawat isa sa amin. At aking binabalik ang lahat ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon iniingatan niya palagi si Scarlett kasi si Scarlett pag may gawain, lalo na pag nanay, ang taas naglagnat noon. Salamat na lang sa Panginoon, hindi na pauwi si Sister Senny. Tunay na ng ating Panginoon na hindi talaga nagpapabaya sa atin. Bagamat may pagkukulang tayo, amen, inuunawa niya tayo. At saka sa mga pangangailangan natin, talagang mayroon at mayroong mag-provide sa atin. Amen? So, sino pa? Baka si tatay, mayroon. Okay. Wala na ba? Okay, ako na rin po ang susunod mga kapatid. Amen. Alam niyo ba, napakinggan ko yung sinabi niya na si John J. ay nakatap. Alam niyo, pinabalik ko rin ang papulit. Pasalamat sa Panginoon. Kasi yung isa kong apo talaga, simula na nung sinilang yun, sakitin palagi sa prison. Ngayon, nakikita namin yung kagalakan binibigay niya sa amin dahil sa totoo lang, yung hirap na ginawa namin sa kanya. Para bang nagagampanan na namin yung kaligayahan na ibinibigay niya sa amin dahil talagang simula grade 1 hanggang grade 4 na ata siya ngayon. Palagi first honor siya, may talent siya sa singing, sa contest, kung ano sinasalihan niya, palagi siyang tapat. At ngayon, first place siya sa science, mga kapatid. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi pinapabayaan ang mga apo. So, natutuwa ako dahil kung titignan ko yung bata noon, talaga, kumbaga yung hirap namin. Ngayon, parang pinupunasan na niya yung luha na tayo sa kabutihan at kagalingan niya. So, pinabalik kong papuri ko sa salamat sa Panginoon dahil salamat sa regalo na binigay niya sa apo namin. Alam ko may patutunguhan ng apo ko na yun. So, binabalik kong papuri ko sa salamat sa Panginoon. So, palapakan natin ang Panginoon. Praise God mga kapatid. Kukunin ko na din po yung pagkakataon ng kasalamat sa Panginoon sa palagi ng pagpromotekta sa akin sa pagpasok at sa pag-uwi ko driving school. And napakasalamat din ako dahil ngayon din na nag-performance task namin na free fall yung egg drop. Kailangan namin protektahan yung itlog, but unfortunately, nabasag yung itlog sa third floor. So, delikado na yung score namin sa performance, but nandun pa rin na dinadarahan ko sa Panginoon na sana mataas yun sa documentation namin para
hindi naman ganun kabago yung parang gusto. So, binabalik ko pa po sa akin. Praise the Lord. Tayo yung kwento ngayon habang tatawagan ko si Sister Shizen para sa atin. Masasaya. Magandang gabi po sa ating lahat. At inatungan lugar ng masasayang awit ang ating Panginoon sa aking magsasabi. Kadalakan niya ang lahat. Diyos, ang may kagalakan.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Sir, mga kapatid, nalako naman po tayo sa pakikinig ng salita natin Panginoon habang tatawagan po si Sister Adeline. Sabihin natin, God bless you, Sister Adeline. God bless you, Mother Faith. Thank you. At bago tayo pumunta sa salita ng ating Panginoon, pwede bang sambayin mo natin ang Panginoon? Yes! Medyo alangan eh. Bakit tayo nagkakabul-kabul? Alright, let's close our eyes. Walang kanta. Ang kanta ninyo, ipagpupuri natin sa Panginoon. Okay. We do it? Okay? Let's close our eyes at kausapin nyo ang Panginoon at ibigay nyo ang lahat ng pagkasalamat sa kanyang tanging pangalan. Amen? Okay, let's do it mga kapatid at mag-isa tayo. Lord, pinupuri ka namin po ngayong gabi. Pinapasalamatan ka namin dahil sa kalakasan na binigay mo sa bawat sa amin nandito po kami ngayon. Lord, without you, Lord, we are nothing. Walang kwentang buhay namin, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay. Dahil sa iyo, Lord, kami ingatan mo, binantayan mo, protection mo kami, Panginoon. Lord, we praise you, Lord, we magnify your name. Yes, oh God. Lord, tinatas namin ngayong gabi dahil napakabuti mo sa bawat Oh, yes, Jesus. Panginoon. Ikaw ang protection namin, ikaw ang kalakasan namin. Kung may mga karamdaman kami, Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng kagalingan sa mga katawan namin, Yes, Panginoon. Jesus. Lord, help us. Hallelujah. Oh my God. Help your people, my God. Masamba ka namin buong puso't kaluluwa namin, my God. Lord, we praise you. We magnify your name. We Yes, lift you up, God. Lord. We adore you. We give you praise. We give you all the glory. All glory, all power belongs to you, my God. Wala nang karapat dapat purihin kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, you deserve all the glory. You deserve all the Yes, power. You deserve Jesus. all the praise. Because Hallelujah. you're a good God. You're the King of kings and Lord of lords. Hallelujah. 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 Yes, Thank you, Lord God. Jesus. We magnify your name. We lift up your name. And thank you, my God. We say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Minsan pa natin palakpakan ang Panginoon. And before we seated, let's bow our head at manalangin po tayo sa mga salita ng Panginoon na matatanggap natin ngayong gabi. Lord, salamat Panginoon na muli po kami makakarinig ng mga salita mo, Panginoon, at nakatayo na rin po. Use me, my God, for your glory. Lord, use me mightily, my God, according to your will. At anumang Panginoon, kalooban mo, Panginoon, may tulog po, Panginoon, gamitin mo po ako. Kumilos ka sa aming gitna. Dahil walang kwenta ang aming pag-aaral kung wala ka rin, Panginoon. Lord, we need your help dahil ang mga salita mo ito'y makalangit, Panginoon. Yes. Help us, my God, na maintindihan namin, Panginoon, at itanin mo sa kibuturan na ay mga puso ng mga salita. Lord, I pray, my God, help your people, my God, na sa gabi ito, Lord, wala pong matutulog na espiritu. Lord, isingin mo ang espiritu na nag-decline, my God. Isingin mo ang espiritu ang antukin, my God. Lord, kumilos ka sa aming gitna ng mga salita mo po walang maksaya. Lord, my God, talian mo kami ng banal na espiritu ng Panginoon. Kumilos ka sa aming gitna mo ngayon ang kalaban ng Panginoon na siya maging sagaba sa aming pakikinig ng salita mo, Panginoon. Lord, cover us with your precious blood. Send your angels tonight, my God. Lord, we need you, my God. Na napakalaga mga salita mo, Panginoon, na aming pag-aaralan. Lord, pumasaya mo, Panginoon. Lord, huwag na sana hindi na kayo pumunta sa pamamahay mo. But we need you, my God. We need you sa panahon nito, my God. We know, my God, na malapit ka ng pagbabalik mo, Lord. Tulungan mo kami, my God. Isingin mo, pangalan mo ngayong gabi sa pamagitan ng mga salita. Itong dalangin ko, Panginoon, sa mga pangyarihan pangalan mo. In Jesus' name we pray. We say amen. Amen. Palagpakan natin muna ang Panginoon at mga kapatid, I want your attention na napahalaga ang pag-aaralan natin. God talks to me this afternoon habang pinananalangin at ipag-fasting. At mahalaga po itong pag-aaralan natin. It's time, my God. It's time, mga kapatid, na tayo mag-grow na. Amen? So, sa ating texto, mga kapatid, ngayong gabi, sa Matthew 24, verse 12, pwede pakiano mo. 24 verse 12. So mga kapatid, as you listen to Word of God, pray ng mga salita ng Diyos na matatanggap natin ay ating maunawaan at mailagay ng Diyos mabuti sa puso natin at at sabihin natin, Lord, huwag mong hayaan na nakawisitan ang salita mo. Dahil napakahalaga ang salita ng ating Panginoon. What keep kayo na lang pamirinig ang salita ng Diyos? Hindi ko kayo tinatakot. Dahil ang Diyos kasi, mayroon siyang tinatanim sa puso natin na dapat natin pahalagan. Ang nangyayari kasi, maraming Kristiyano
na matagal na naglilingkod sa Diyos, bakit hindi nag-grow ang kanilang pananalalis? Bakit hanggang ngayon, ganun pa rin ang kanilang pag-iisip, mga mundong pag-iisip? Okay? So Matthew 24 verse 2 itong nangyayari sa King James Version, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Yan ang dahilan po mga kapatid. So remember, sa pagbalik ng ating Panginoon siya sa pangalawang pagbabalik niya, wickedness will increase. So ang kasamaan lalong magiging masama ang mundo natin. Okay? So karamihan, mga Kristiyano, the love of many shall wax cold. Nangyayari yan sa ating gitna. Amen. Hindi lang natin napapansin kasi kung minsan tayo na rin yung nararamdaman natin. So, ngayon magkakaroon po tayo ng inventory sa sarili po natin. Okay, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Bakit kaya ang mga tao nagkakaroon ng kanilang love ay nagiging cold? Kahit Kristiyano na sila. Ito po ang dahilan din, mga kapatid. 2 Timothy chapter 3, verse 5, 1 to 5. Alalahanin natin, mga kapatid, wala pa tayo sa langit. We're not perfect yet. So, ang nature ng katawan natin, whether you like it or not, nagkakasala pa rin. Kahit Kristiyano ka na, kahit baptized ka na, kahit may Holy Ghost ka na, nagkakasala pa rin tayo. Do you agree? Yes. Ha? Yes. Parang wala kang kausap. Mayroon. Ay, Hindi kayo say amen. amen. So lahat po tayo nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin. Yes. Ano ito mga kapatid? For men shall be lovers of their own selves, covetous, boaster, proud, blasphemers, disobedient to parents. Nagagawa ba natin yan mga estudyante? Kuminsan, nagiging disobedient tayo, di ba? Alright? Unthankful. Ang mga kabataan ngayon, mga tao ngayon sa mundo, unthankful. Hindi sila marunong magpasalamat. Pasasalamatan ka lang pag binigyan mo ng cellphone. Sigurado. Kasi excited, wow, laki, mahal na mahal to. Pero kung bigyan mo ng tinapay, ay hindi pasasalamatan ka papansinin. Totoo. Amen? Iba ang mga kabataan ngayon. Ang mga toys nila ngayon, sagana. Hindi tulad sa amin noon, karton. Ang laruan ko, yung manyikang walang ulo. Mga dahon. Mga, yung pansan. Yun ang mga laruan namin. Pero we're very thankful. Kasi ina-appreciate mo yung mga bagay na yun. Dahil yun lang ka. Walang kaya mga magulang ko. Alarabilitin mo. Pag nanakaw ba sila? Of course hindi. Pero mga bata ngayon sagana. Nanay, ba, bigyan mo ko ng cellphone. Okay, anak. Bukas na bukas yung bibigyan. Mga spoiled ang mga bata ngayon. So, kung minsan, nakakalimutan nila magpasalamat. So, unholy. Ano itong unholy? Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, follow peace with all men. Without holiness, you cannot see God. Amen. Sa church, nakapantalon. Sa church, nakabistida. Pagdating sa ibang araw, okay. Katuturo lang ang holiness pagdating ng hapon nila kapantalon na. Ito sasabihin ko sino yun. Totoo, it's true. Hindi mga kapatid, totoo ang sinasabi ng Diyos, unholy. Remember, without holiness, you cannot see God. I'm telling you the truth. Hindi kayo makakarating sa langit kung hindi rin kayo susunod. I'm frank tonight. Dahil totoo na po yan. We are living in the last days. Huwag na tayong pabanjing-banjing. Maging serious na tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, you must be holy dahil ang Diyos ay banal. Remember, walang unholy ang makakarating sa langit. Dahil ang Diyos stricto. Remember, sa mga prayer warrior, kung binabasa niyo Old Testament, napaka-stricto ang Diyos. Grabe ang stricto niya. Pero salamat sa Diyos sa kanyang awat pagmamahal. Dahil kahit na nagkakamali tayo ngayon sa panahon natin, awat grasya pa rin ang Diyos na tatanggap natin. Hindi niya tayo pinapatay kaagad. So, unholy. Pag sinabing holy ka, dapat naging banal. Huwag yun na bumubusuhan kayo.
At pag nag-cross-legs kayo, remember, huwag niyong hayaan na makita ang mga kung ano ng private na nasa loob ninyo. Kasi kailangan ingatan din natin sarili. Huwag natin hayaan na matukso ang mga lalaki sa atin. Kaya tuloy maraming nare-regal sa mga damit ng babae ng malalaswak. Nakikita na lahat. Okay? So, unholy. Sikapin natin na maging holy tayo. Ang short ba pwede ba sa labas? Hindi. Hindi rin pwede. Hindi yan holy, unholy yan. Mini-skirt. Nakapagdal man ako ngayon, sister, okay na siguro. Hindi pa rin. Huwag niyong ilabas ang mga tuhod ninyo. Yan ang sabi ng Isaiah. Dahil pinaglalabas niya ang tuhod ninyo, sabi niyo, kakahiyan kayo. Kinakahiyan kayo ng Diyos. God is, stricto po siya sa pananamit natin dahil gusto ng Diyos kasi maging kabanal. Alam niyo po noon, kasi niresearch ko mabuti yung tungkol sa damit. Kakostuli, meaning ibig sabihin, it's a flowing, flowing dress. Ibig sabihin mahaba, it's a flowing. Hindi na nahulog ka pag mahabang dress mo, manang ka na, no. Ang pinapalagularan natin, remember, ang Diyos. It's okay sabihin nila, man, ako lagi ako napapagsabihan, manang daw, o dadamit ko ganito daw eh. Dito to, siya lang ko nun, sa totoo lang. Hindi ako nagaganito. Pero I want to follow God. I want that God will bless me abundantly. Ayaw ko na pipitsugin pagpapala. Gusto ko masaganang pagpapala. Kaya I want to be obedient. Hindi sa ayaw ko, pero gusto ko sumunod eh. Kasi pag sumusunod ka, ang susi ng pagpapala, ang susi ng pagsunod ay pagpapala. Mas maganda rin safe. Kayo mga young people, tinuturuan ko kayo magdamit kayo ng tama. Halimbawa, sis ko, tulad San Michael, brother. Di ba, pag PE nila dyan, kailangan naka-jogging pants. So, ang gawin lang natin, suggestion ko, kasi nag-usap kay Sister Galina, magsuot ka ng palda, pagdating mo doon, pwede mong tanggalin pag isuot yung jogging pants. At pag alis mo na naman, isuot mo yung palda ko. Para walang tao nakakakita kasi lalo pag Christian, ang kapatid mo nakakita ka, matitisod doon kapatiran mo. Naintindihan mo natin. At huwag din tayo magsuot ng slit. Ang haba nga ng ating palda, ang haba naman ng slit. That's unholy. Okay? So sikapin natin, huwag kayo mabusuan. Dahil noon mga kapatid, Katastoy, research niya yan, it's a long flowing dress na hindi ka dapat mabusuan. Ayaw ng Diyos kasi nabubusuan tayo. Yan ang original na rin. Kaya lang, dahil sa mundo natin, nagkaroon ng puso-puso na kung anong damit. Fashion. Ang nangyayari ko is sumusunod tayo sa fashion. Ang fashion naman, ipupuli ka ng, kasamaan. The lust of the flesh kasi yan gusto mo kasi napupuli ka. Ayaw mo na masabi nila, ay, ang manang-manang mo. Ako wala akong pakailan. Malaki ko naririnig dyan sa mga kaibigan ko nasa abroad pag umuwi sila dito. Ay, talaga mapapahiya ako. Dahil, ay, ano ba itsura mo? Bakit naging ganyan ka? Wala akong pakailan ma-ignore. Sabi ko, I just follow the will of God. That's it, period. Kung ayaw nila sa akin, di okay lang. Amen? Dahil pinapaliguran ko naman ng Diyos. Tapos, ang buhok mo, ang haba-haba. Wala ka man lang lipstick. Nangingitim na yung labi mo. It's okay. Amen? Ha? Haba ng buhok, ang dami ng experience sa buhok. Pagutin mo. No, it's okay. I want to be holy sa harap ng Diyos. Amen. Ang sinasabi ko dito mga kapatid, hindi lang sa damit, pananamit, buhok, pati ugali natin, kasama na rin yan. Pag-iisip mo, kasama nila gusto ng Diyos maging holy. Sa pananalita, hindi tayo pwede magmura. Hindi rin tayo pwede magsinungaling. Kasi sabi niya dito, in the last days, disobedience to parents, unthankful, unholy, ano pa? Darami yan. Without natural affection, wala nang pagmamahal. Mamahalin nila yung tao, pagmahal ka nila. Eh, paano kung hindi mo mahal yung tao, pwede mong mahal? Of course, yes! Kung ang Diyos nga, di naman tayo, yung ibang tao nga eh, di ba? Sabi ng Diyos nga, kahit hindi mo kapatid, mahalin mo. Kahit kaaway mo pa nga, mahalin mo. Napakahirap naman. Namahalin ko ang kaaway ko, pero sabi ng salita ng Panginoon ang mga tao ngayon without natural affection, wala ng love. Okay? Mamahalin niya lang pag-asawa mo. Yung mga iba nga, pag-asawa lang, hindi mo nga mahalin. Di ba?
So, ang hirap. Trust breakers, false accuser, incontinent tears, despiser of those that are good. Okay? So, bakit kaya nagiging ganyan? Dahil sabi ng ating Panginoon sa Galatians 5:16-18, sabi niya, it's okay. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Remember, nasa flesh pa rin tayo. Kung ang pinapakain mo ay puro katawan at nakakalimutan mo ang spirito mo, spiritual, ang nangingibabaw ng ating spirit, ang ating carnal, ang ating flesh. Okay? Kung lagi mo ito inaasikaso, binibigay mo lahat kung anong kailangan niya, yun ang pinipit mo. Nakakalimutan mo ang mga spiritual things na mga bagay. Okay, kasi sabi niya sa Romans 8 verse 5, for they are after the flesh, though mind things of the flesh. Ito nga naman. Sa isang araw, hindi mo of course, hindi natin makakalimutan hindi kumain. Diba? Totoo yan. May merienda pa. Okay? So, at sa trabaho, hindi mo rin pwedeng kalimutan na magtrabaho, tulad ni Brother Cosme. Hindi niya rin pwedeng kalimutan yan. Pero, kailangan din natin magtrabaho. Dahil kung hindi rin magtrabaho, wala rin din kakainin. Pero usually, so ang flesh natin kuminsan kasi, nadudumi na, ito ang nangunguna, nag-take over sa atin. Lalo na pag kailangan mo ng pera, yung ibang bagay na dapat para sa spiritual mong pangangailangan, you just ignore it, nakakalimutan natin. Okay? Tulad dito, ako'y nagpapasalamat sa Diyos at kayo rin dahil inuunan nyo ang mga spiritual things, which is good. Instead na nasa bahay kayo ngayong gabi or nag-aaral ka ngayon, Brother Peter, nandito ka tumutugtog. Ibig sabihin, you do the spirit things, hindi yung flesh na carnal. Okay? So, ibig sabihin, ang Diyos na napapasaya natin. Kasi ang gusto ng Panginoon, kung kailangan po natin, we have to mind the things of the Spirit. Kasi doon nang ilalaga ang ating ang ating kaluluwa sa langit. Yung mga carnal things dito sa mundo, pansamantala lang. Remember, ang buhay natin is only temporary. Pero kung ang ating mga spiritual things na papabayaan natin, there's something wrong. Nais ng Diyos na lagi pa rin nangingibabaw ang spiritual ng mga bagay tulad ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos, pagsamba, at kailangan gawin natin ang nararapat natin gawin para sa ating Panginoon at para sa Kanyang kapurihan. Amen? And then mga kapatid, isa pa, if I regard it within my heart, the Lord will not hear me. Kung alam natin, nagkakasala tayo, at pinapabayaan natin ang mga kasalanan natin at hindi natin inaayos sa harap ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon, pag tayo'y nagdarasal, hindi pakinggan ng Diyos. Dahil mayroon pong kasalanan ng ating puso. So remember, we have to check our heart. Mag-inventory po tayo kung kayo ba'y naghagawa niyo pa ba ang tungkulin yung Kristiyano, tungkulin ng anak, bilang anak ng Diyos para sa Panginoon. Nagagawa pa ba natin yun? Of course, minsan nagagawa natin, minsan hindi. Dahil nga sa inequity na nandito sa puso natin, minsan nagagawa pa natin yung mga bagay hindi karapat-dapat. Okay. So, ang ating topic po ngayon is about fervent prayer. Fervent prayer. Sa James 5:16. Okay, example po to. Sa yung 10 virgin po. Alam niyo yung 10 virgins na kwento. Yung mga iba hindi pa nakakaalam. Ang 10 virgins na ito, ito yung mga Kristiyano na po. 10 Kristiyano, mga babae, na may mga dalang lamb. Okay? Para salubungin ang bridegroom, ang Panginoon. So yung 10 na yon, may mga bit-bit na oil sa lamparan. Para sa nung sila'y nakatulog, bigla na lang may nagsigaw. Dumating na ang bridegroom. Bigla siya naalipungan yung 10. Yung 5 virgin, ito ay ang tawag na sa kanila ay foolish. Yung 5 virgin, ang tawag sa kanila ay wise. Bakit wise? Kasi yung lamp na dala nila, may dala pa silang extra na oil. May naman na yung lamp nila na oil, may dala pa silang extra. So ang tawag sa kanila wise virgin. Yung full na virgin naman, may dala nga silang lamp.
Yung oil na nasa kanila ay tama-tama na, hindi sila nagdala ng extra. Kaya tawag sa kanila ay foolish, virgin. Okay. So sabi niya dito mga kapatid, nung dumating ang Panginoon sa lugar na yon, ay pumasok agad yung 5 virgin na dala-dala nila yung extra oil. Dahil ready sila at handa silang pumasok na. At pagkatapos noon, nung pumasok na sila, bigla nang sinarado ng Panginoon yung pintuan. So sabi niya dito, yung pag dumating nung 5, sabi niya, Lord, Lord, they said, open the door for us. But he replied, truly I tell you, I don't know you. Sabi ng ating Panginoon, so therefore keep watch because you don't know the day of the hour. So ang lesson po dito mga kapatid, yung 10 na virgin na yun, they are Christian. Kristiyano na mga yun. Sila ay nabaptize na, naka-receive ng Holy Ghost. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, huwag tayo dun sa false virgin. Lahat po tayo may mga Holy Ghost na. Amen? Pero ang iba, wala pa. Mahalaga na maging wise tayo. Habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, manatili dapat lagi ang oil natin. Dahil ang oil natin, ang Holy Ghost, ito ang nagpapakalakas sa atin. Ito ang nagkukunik sa atin sa ating Panginoon. Amen? Yes. Tulad ng cellphone. Pag na-discharge siya, anong ginagawa niya? Sinacharge niya, di ba? Tayo, nauubusan din ang Holy Ghost natin, ang oil, tulad ng false virgin, nauubusan din yung oil nila. Paano nauubusan ang kanilang oil? Sa kabila ng problema, lahat po tayo ay daranas ng matinding problema. Yung 10 na virgin ay nakaranas din ng matinding problema. Kaya lang, ang 5 virgins na yun, kahit marami matindi ang problema, punong-puno pa rin sila ng Holy Ghost. Why? Ano? Anong ginawa nila? Puspusan kanilang pag-aaral, puspusan kanilang pag-pray. Nagsasamba. Gumagawa ng gawain ng Diyos, kaya laging punong-puno ng oil nila. Pero yung 5 virgins na yun, sa kabila ng matinding problema, hindi na nakakayanan. Nagbaback out na sila, nagbabackslide nila. Kaya yung oil nila ay nawawala. Ganon din tayo mga kapatid. Habang tayo dumadaan sa mundo ito, mawawala din tayo ng oil kung hindi tayo maging maingat. Kaya ang ating gagawin po mga kapatid ngayon, ang oil represent the Holy Spirit. Holy Ghost na yun mga kapatid. So sabi niya, kung ikaw ay punong-puno ng banal na Espiritu ng Diyos, you have power. Iba ka. Yes. Meron kang kalakasan na kahit anong klaseng bagyo ang mararanasan mo maharap ng malalampasan mo yun. Dahil ang puspos palagi ng ating Panginoon. Pero sabi niya, if the Spirit of God does not dwell within you, then you do not belong to God. Ibig sabihin, kung naubusan ang oil mo, ibig sabihin nawawala ang Diyos sa atin. Pag nakakagawa ka ng kasalanan, nawawala ang Holy Ghost sa atin. Amen? But remember, sabi ng ating Panginoon, my spirit shall not always strive within. Hindi ka pipilitin ng ating Panginoon kung ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Yung pag-attend sa gawain ng Diyos, nakakasala rin tayo. Dahil kailangan po natin kumain ng salita ng Diyos. Okay? Ang prayer po ba, pag hindi ka nananalangin, okay lang ba yung sa harap ng Diyos? Hindi yan. Kung gusto mo laging may oil ka, ito ang paraan. Panalangin, fervent prayer. Anong ibig sabihin ng fervent prayer? Mainit. Sincero. Burning. Anong burning? Umaapoy. Pag lumalapit ka sa Diyos. Ano ba? Deeply felt. Pag nagnanalangin tayo, nararamdaman mo ang panalangin mo. Hindi yung lumuhod ka lang dyan. Sinabi mo lang gusto mo sabihin, pagkatapos 5 minutes, tapos na. Prayer is not a boring. Tandaan niyo yan. Kailangan matuto na tayo manalangin habang bata pa tayo. Si Samuel, hindi ko siya tinataas. I try my best na tinuturoon ko na siya manalangin. Bago kami matulog, pagkagising niya, bago siya pumunta sa school, nananalangin kami. Kung nakakalimot ako, sabi niya, Mama, hindi pa tayo nagtutuloy. So mahalaga, ini-impart ko sa tinuturo ko sa kanya ang prayer is mahalaga.
Importante manalangin. Don't ignore it, lalo na ngayon. Marami na nangyayari sa ating kapaligiran. Gusto ng Diyos na lagi po tayong puspos ng presensya ng Diyos. Huwag tayo masyadong abala sa mga makabundong bagay. That's the last of the flesh po yan. Huwag niyong hayaan ng mga makamundong bagay ang lagi natin nagagawa. What about the spiritual things? Nakakaligtaan na natin. Sino bang sa inyo ang nananalangin everyday? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa ginagawa niya. Pero ang gusto ng Diyos kung nanalangin kayo perfect. Yung mainit na panalangin, yung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Huwag kang lumuhod siya na hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos, that's not a prayer. Bibig lang yan, hindi kasama ang puso natin. Kasi pag ang prayer mo is a fervent, mainit, intense, may power, mararamdaman mo kaagad ang presensya ng Diyos. At kahit nandito ka ngayong gabi, itaas mong kamay mo, you can feel the presence of God right away. Hindi mahirap. Dahil naka-plug ka lagi. Lagi mong kausap ang Diyos, may power ka. Tulad ng cellphone, pag hindi mo i-charge, walang power. Ganon din tayo, pag hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos, wala tayong power. Mga bata, i-practice nyo ang manalangin. Kasi kailangan ninyo. Kailangan wag na tayong pabansin-bansin, maging serious na tayo because God is coming soon. Pag hindi ka puspos ng presensya ng Diyos tulad ng 10 virgins na ito, pag doon ka sa na false virgin, hindi ka pa makasama sa rapture. I'm sorry to tell you. Pero kung punong-puno ka ng Holy Ghost at pagdating ng Panginoon, nakita ka niyang lamp mo, punong-puno ng Holy Ghost, ay sigurado makakasama ka sa rapture. Ayun na end times, may mga news, ang dami ng news ngayon, yung Gog and Magog, Russia at Iran. Sila ang kaaway ng Israelite. At ngayon, close na silang dalawa at ready na sila makipagbago. Russia at Iran. Ang kaaway lang nila ngayon at Palestino. So, malapit na talaga. So, anytime, maging ready na po tayo. Tulad nung 5 virgins na wise, ready sila. Kahit maraming problema, kahit busy sa school, ang daming assignment, kahit napapagod, wala nang tulog. Anong ginawa nila? They are always ready. Ibig sabihin, prepared sila sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya nung pagdating ng bridegroom, nung nagkaroon ng pagtawag, ready sila at nakapasok sila kagad. Alam niyo mga kapatid, ang pagpasok sa karili mabilisan lang po. Ang rapture is a twinkling of an eye. Bilis. Pag mabagal-bagal ka, sigurado may iwan ka. Remember yung sa Noah, the days of Noah, ang Diyos ang nagsara ng pintuan. Pag sinabi ng Diyos, sarado niya, wala na makakapasok doon. At pag sinabi ng Diyos na yung rapture at hindi ka ready, hindi punong-punong oil mo, sigurado may iwan ka dito sa mundo. At mararanasan mo ang lit-lit ng Diyos. Kaya kung may Holy Ghost ka, make sure na tuwing services, mararamdaman ang presensya ng Diyos. At hindi lang sa services, everyday kahit sa bahay mo, mag-pray ka. Sikapin mo habang nag-pray ka. Maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Nandun pa rin yung intense mo, ang init, ang fervent na pagdarasal mo sa ating Panginoon. Kasi kung pagdarasal mo lang, 5 minutes, 10 minutes, ay hindi ko umilit ang tuhod mo. Eh kung nga sa YouTube nga, yung games nga, isang oras, 2 oras ka. Umiinit na yung cellphone ha. Cellphone ang umiinit, hindi yung tuhod mo. Dapat ang painitin yung tuhod at puso ninyo. Para mapuspos kayo ng presensya ng Diyos. Be serious na po tayo, hindi na po larong pag-iligod natin. Kung noon, okay lang yun. Pero ngayon din, wala na. I can feel it. Tuwing nananalangin ako at kinakausap ko na hindi ko inaalis ang libutan. Ibang tanong natin ngayon. Sabi ng ating Panginoon, mga kabataan, kawawa mga kabataan ngayon. Dahil masyado silang in love sa mundo. The love of many shall wax cold. Kahit Kristiyano ka na, kahit matagal ka na sa church na naglilingkod, pero ang puso mo wala sa Diyos. I'm sorry, pero hindi tayo makakasama. Kung hindi ka lagi napupuspos ng presensya ng Diyos, at hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi ka sumasamba, hindi ka gumagawa ng mga gawain ng ating Panginoon. Wala. You are a laziness Christian. Kasi ba tawagan tayo lazy?
lazy sa panalangin, lazy makinig ng salita ng Diyos, nandito na nakikinig, pagdating pag sa labas, wala na, hindi niya na ina-apply. Nakalimutan na lahat. Bumabalik ka sa makamundong buhay. Chismis dito, tawanan dyan, busy sa pag-aaral, wala man lang tayo mag-pray. Tama ba yun? Pistar ba ang tawag dyan sa atin? Anak ba ng Diyos ang tawag dyan? No. Alanganin na Kristiyano. Remember, ang lukewarm na Christian ay God will spew you. Ayaw ng Diyos ang lukewarm Christian. Kaya I encourage everyone, hindi ko kayo tinatakot, mag-serious na po tayo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sa Acts 4:21 example po, mga apostles, when they have prayed, the place was shaken when they were assembled together. Bakit? When Paul and Silas was thrown in prison, they prayed and praised, and the Lord sent an earthquake and opened the prison. All the prisoners were loosed by the mighty power of God. Bakit? Because of the fervent prayer. Sa ganung pangyayari, magdadasal ka ba, Lord, salamat. Parang wala, hindi serious ang panalangin mo. Pero pag nasa bigit ka, siguro kamatayan, sigurado, serious ang prayer ka. Ang akis-karakis. Ang galaw, maligat-ligat ka ng pagtuntahan, hindi kayo hinto. Dahil gusto mo kasi sagutin ka ng Diyos mo. Yan, naranasan namin yan. No, ang kuya ko nagbibinig kamatayan dahil ang kanyang ulo ay nabonggo sa sink, sa sink. At nagkaroon po ng dugo. Ang kanyang skull at tinakbo siya sa silong at alangan ng kanyang buhok. Pipipitin buhok. Eskurado, ang panalangin mo siguro, kailangan mo ng kamay ng Diyos. Wala ka ng boses sa kakaawa. Dapat ganun. Kaya ang nangyari tuloy, when Paul and Silas was thrown in prison, they prayed fervently. Kaya ang nangyari tuloy, nagpadala ang Diyos ng angel at nagkaroon ng lindol. Pwede ba sa ating mangyari? Pwede. Pwede gawin natin yun at mangyayari yung kung lahat po tayo ay ang ating panalangin ay fervent. Fervent prayer shake the heaven. Daniel. Prayer save the righteous. Tulad ni Daniel. Ang prayer ni Daniel is a fervent prayer because God sent angels sa loob ng prayer bank. At hindi siya kinaan ng leon. Tandaan nyo, pag ang ating panalangin ay mainit, remember, the devil wants to destroy you. Ayaw ng diablo na pag nakakapasok ka na sa presensya ng Diyos, it is disturbing you. Kasi alam niya kasi, pag nakapasok ka ng presensya ng Diyos, you shake the heaven and you shake the hell. Dahil nagugulo din ang anghel. Hindi sila magpakali dahil ang mga anak ng Diyos, they pray fervent prayers. Pero pag ganun ang prayers ng mga anak ng Diyos, there's something will happen here in this area. Amen. Miracles will happen. Revival will happen in this place. Palakpakan natin ang Panginoon. So yun ang gusto ituro ng Kristiyanos. So ngayong gabi, ibahin natin ang ating service ngayon. Pagkatapos mo dito, we have to kneel down. Okay? Paspasan natin ang panalangin natin because we don't know tomorrow. Hindi natin alam ang nakaabang sa disgrasya sa atin. At hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Kaya maganda na po yung meron tayong panalangin at mapuspos na tayo sa presensya ng ating Panginoon. The choice is ours. So, He will do everything in His power to keep you from praying fervently. Yan ang trabaho ng kalaban. He does not care if you pray every day, pero boring naman. Wala siyang pakialam. Kung panalangin mo, kung nag-pray ka lang dyan, tulad sa mga ginagawa natin kumisa sa Wednesday Church. I'm sorry to tell you, pero yung nalalaman ko. Hindi ko nilalahat. Pag nananalangin tayo sa Wednesday Church, please, be serious. Huwag kayo magmadali at lumabas ka agad. Hindi yan prayer. Hindi fervent ang prayer na yun. Hindi yun nararamdaman ang presensya ng Diyos. May naman kayo. Remember, pag pumunta ka sa pamamahay ng Diyos, pumunta ka doon para mag-pray at makinig. Kung hindi ka mag-pray, pero huwag ka na lang pumunta. Eh, wala kayong mangyayari. Hindi ka rin mag-bless. Amen po ba? Amen. Pero kung gusto mo ma-bless, punta ka sa church, magpakapuspos ka, pray with a fervent prayer. Yes. Dahil gusto ng Diyos i-bless ka. Kaya tuloy, nananako ang blessing natin dahil inahaya natin si Satanas na
binabaon yung blessing natin na dapat sana ibigay ng Diyos sa iyo. Kaya tuloy, ang maraming Kristiyano nagkakasakit. Hindi mo napapansin? May mga Kristiyano nagbabackslide. May pumapasok, may umaalis din. Hindi mo napapansin. Dahil wala silang fervent praying. I'm sorry, pero yun ang totoo. Pero kung lahat tayo nagkakaisa, may mainit na panalangin, mainit na fervent, passion, sincere, burning, umaapoy na panalangin, alam niyo po, magkakaroon ka ng revival ng church. Yung mga walang Holy Ghost, makaka-receive ng Holy Ghost. Yung mga may Holy Ghost na matagal na hindi nare-revive, marirevive. Yes. Dahil hinahanap ng Panginoon ang puso mapagpakumbaba at nagre-repent. Remember, bawat pagpunta natin sa church o kahit nasa bahay pa lang kayo, lagi kayo humingi ng tawad sa ating Panginoon dahil lagi kayo nagkakasala. Dahil remember, sa lahat ng sinabi ko kanina, sabi ng ating Panginoon, if I regard iniquity in my heart, God will not hear me. So remember, alalahanin natin ang puso natin. Ito, makasalanan ito. Marami nagagawa itong kasalanan itong puso natin. Kaya bawat lapit natin sa Diyos, humingi kayo ng tawad lagi. Nang sa ganon, yung panalangin nyo, isasagutin ng ating Panginoon. Okay? So mga kapatid, so the parable of 10 virgins is about preparation and readiness. That preparation begins now. Okay? Mag-ready na po tayo. Prepare your heart to the Lord. If you don't do anything else in this life, make sure you are ready for His coming. Gusto na Diyos i-ready na tayo. Okay? So as you can see, this is the most important appointment you have to get ready for and you don't want to miss it. Isa lang po ang rapture in 2021. Kung ma-miss mo yan, I'm sorry. Di tayo magkikita sa langit. So, kailangan po hindi natin ma-miss ang rapture. Kailangan po nandun tayo. Pag tumunog ang trumpeta ng ating Panginoon, dahil tutunog ang trumpeta ng ating Panginoon. Pag narinig natin ang trumpeta ng Diyos, ibig sabihin tumatawag ng ating Panginoon. Tulad ng nangyari sa 10 virgins na may tumunog na pagtawag, nandito na ang bridegroom! Kaya yung 10 virgin na alipuhatan. Gumising ka agad at niret at yung 5 virgins na wise, ready na yung oil. Ibig sabihin, tayo, mga wise virgin, pag ready ang heart mo, anytime na magkaroon ng rapture, makakasama tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. So, huwag tayo doon sa 5 virgin na foolish na walang laman ang kanilang lampara. Kaya check out natin ngayong gabi kung nandiyan pa yung lampara natin. Kamutuloy ko tayo. So, magpatugtog ka brother ng mga tugtugin pang-prayer at mag-pray tayo. Hilingin ninyo kung ano gusto nyo sa Diyos. Sabihin mo, Lord, matagal ko hindi nararamdaman ang presensya ng Diyos. Gusto ko maramdaman ulit. Kasi kung ready yung heart mo, kahit hindi mo nihintayin 5 minutes, mararamdaman mo agad ang presensya ng Diyos sa ating bibig. Akala nyo ang presensya ng Diyos, God is here. Yes. Sabi ng ating Panginoon, when 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Ibig sabihin, hindi lang tayo dalawa, tatlo, dami natin. Yes. At dahil nagkaisa tayo, God is here in our midst. Kanina pa, nandito pa siya. Nandito rin siya kanina. At hindi pa siya umalis hanggang hindi pa tayo umaalis sa pamamahay nito. Palapakan natin ang Panginoon. So shall we stand? We still have, we still have some time. Mga oras pa tayo manalangin. Okay? So, meron ba tayong prayer request? I-pray natin si Brother Jess. Yeah. Dahil masakit daw ako sa inyo. Okay, samahan niyo ko. Let's go ahead. Jesus, salamat Panginoon sa salita mo kayo. Hiniling po namin Panginoon kapatid namin si Brother Jess. Lord, tulungan mo siya Panginoon. Na ipuin mo siya sa kanyang karamdaman Panginoon. Yes, Lord. Lose your healing virtue, my God, and restore His health. Naniniwala po kami Panginoon by His Christ Radio. Wala yung isip Panginoon. Touch him right now. Yes, Lord, I believe you, my God, you're the only one help and power to heal him. And that is impossible with you, my God. Pinunili ko Panginoon na mga kapatid sa pangalan mo, Lord, in Jesus' name, amen. Amen, amen. Okay? So, pasalamatan natin muna ang Panginoon sa salita niya and then pwede na tayo na. I do believe. Okay, taas natin ang pangalan ng Panginoon muna at huwag tayong magmadali.
sa panalangin natin. Amen? Dahil kausap natin ang hari ng hari. Huwag kayong magpadali. Huwag natin siyang apuruin sa ating mga panalangin. Remember, pag napaluguran natin ang Diyos ngayong gabi, God will give you extra strength for tomorrow. Na lahat ng gagawin niyo bukas, pagpapalain tayo ng Panginoon. Naniniwala ba kayo dyan? You will see miracles tomorrow. Because you prioritize God tonight. Amen? So, pinupuri kita. Kay puri-puri mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Taas ka natin ating mga kamay. Pwede ba natin tawag sa Panginoon? Na ibig sabihin, sinusunod din natin ating mga kamay sa Diyos. Let's close our eyes. Amen. Taas natin ating mga dalawang kamay at iwagay natin sa sarap ng Panginoon. Mapapagay magpasawalan hanggan. Ang kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Amen. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kahawagan ay magpasawalang hanggan. Pinupuri kita, Panginoon. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Let's feel the presence of God. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. One more time. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Okay? Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. So, ang gagawin natin, if you want to feel the Holy Ghost, dito kayo sa harap ng Diyos. Tatay, kung gusto niyo makareceive ng Holy Ghost, dito po tayo sa harap. So, lumunod na po tayo sa iba, dito tayo sa harap. Ay, mahirap. Dahil nais ng Diyos na maramdaman natin ang kanyang kapangyarihan. May gagawin ng Diyos ngayon sa ating gabi. So, huwag kayong mahiya. Ibahin natin ang ating pagtitipon. Mag-pray po tayo ng serious na prayer. Okay, kung gusto niyo lumuhod, it's okay. Kung gusto niyo nakatayo na nalangin, it's okay. So, kumanta ka po, brother, magpatugtog ka na. Lahat tayo magdarasan, walang mga tutugtog, ipipray na namin. Kaya anong hihingin natin? Una, magpasalamat. Purihin mo muna ng Diyos. Sabihin mo, Lord, karapat dapat tungkulin mo. Karapat dapat sambahin ka. Ikaw ang Diyos. Nasa trono ka. Wala kang katulad. Nag-iisa ka lang ng Diyos. Wala nang darating yun. So pagkatapos nun, humingi ka ng tawad. Lord, kung ano nakita mo sa puso ko, hindi tama.
Patawarin mo ako. Linisin mo ako. Humingi ako ng kapatawaran. Tulungan mo ako magpakumbaba. Tulungan mo po ako na maramdaman kita na matagal na kitang hindi nararamdaman. At gusto ko, Lord, na maramdaman kita dahil gusto ko doon sa wise virgin, hindi sa foolish virgin. Punuin mo po ako ng presensya mo. Lord, yung oil, nararamdaman ko unti-unti na nawawala. Pwede ba magpa-refill? Pwede ba magpa-charge ulit ulit ng cellphone? Kung ang cellphone sinecharge natin, tayo pa kaya? Amen. Magpa-refill tayo ng Holy Ghost o panahintayin bukas. Ngayon! Amen! Be serious mga kapatid. Kung gusto mo umiyak, umiyak ka! Walang pipigil sa atin. Huwag niyong pakiinom mga kapitbahay kung maririnig. It's okay. Ang Diyos naman makakarinig ng iyak mo. Iyak mo sa Diyos kung may problema ka sa pera. Hilingin mo sa Diyos that God will provide. Kung may sakit ka ni wala ng kagalingan, i-pray mo na pagaling ka ng Diyos ngayong gabi. Kung ikaw ay bandage sa mga bisyo, hilingin mo sa Diyos na palayain ka sa bisyo. Kung asawa mo, mga anak, ipag-pray mo rin ngayong gabi na mga anak siyang normal. Kung ang panalangin mo kulang ka sa faith, dagdagan ng Diyos ang panalangin mo. Kung nalalamig ka, tulad ng sinabi ng ating Panginoon, ang pagmamaw mo nagiging wax na, cold na. Lord, sabihin mo, Lord, yung love ko pa initin mo muli. Ibalik mo ang first love ko na nawawala. Please be serious. Gawin natin na yung gabi dahil mayroong gagawin ang Diyos sa gitna natin. Alam niyo, pag mainit ang prayer natin, pupunin ng Diyos ang gawain nito. Amen. So, ang Diyos kumikilos na sa atin. So, kumilos din tayo. Kasi kung ang Diyos kumikilos at hindi ka kumikilos, wala natin magagawa ang Diyos. Hindi rin tayo pipilitin. Pero tayo may kailangan sa Diyos. Walang kailangan ng Diyos sa atin. Tayo may kailangan. Amen? So, pag nanalangin kayo, huwag kayong matulog, ha? Manalangin kayo with intense, mainit na panalangin. Okay? Na, umaapoy. Okay, dito. Center na lang kung mag-set ka. Lalaki sila. Okay. Lalaki, dito babae. Okay. Lalaki sa Right? So, gawin natin yung mga kapatid. At ipag-pray nyo yung mga iba na Kung ngailangan mag-set pray. ka lalaki sa lalaki, babae sa lalaki. Maganda na yung ignite our power. O, mga, Brother Peter, ilid mo sila. So, sikapin niyo ang bawat isa maramdaman niyo ang presensya ng Diyos. Yes. Praise God. Si Tatay, pag-pray niya makareceive ng Holy Ghost. Amen? So, kung gusto niyo umiyak lang kayo dahil walang pumipigil, walang nagbabantay sa'yo, ang Diyos na nakatid sa puso natin. Alright, let's begin. Lord Jesus.
Hallelujah.
At sa ating patatapos, sige po kay Sister Helga, closing prayer po natin ngayong gabi. Salamat Panginoon, O God. Salamat po sa pagibig ko sa inyong manis na presensya. Salamat sa iyong pagkilos, O God, sa aming kalagitnaan. We pray, O God, Lord Jesus, pagbukayan, Panginoon, na mawalang po kami ng langis, Panginoon. So, tulungan mo kami, Panginoon, na magpatuloy hanggang sa iyong pagbabalik. Ihanda mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na kumapit sa iyo, Panginoon, O God. Nangyayari na po ang mga bagay-bagay, Panginoon, na pagtandaan sa iyong pagbabalik. Tulungan mo kami, Panginoon. Huwag mo hayaan ang aming pananampalataya ay matangin, O God. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, ang iyong mga salita namin sa gabing ito, Lord. Pagtulungan mo kami, Panginoon, O God, na manatili sa amin ang isipan ng iyong mga salita. Ganun din pag hindi namin sa gabing ito, Sister Evelyn, O God. We pray for her, Lord Jesus, O God, kasama ang kanyang family, Panginoon. Palayo sila, O God. Natigisan lang kayo ng mga kailangan, Panginoon. Pagpalayo mo sila kasama ang kanyang salamat, O God, sa gabi mo, Lord. Hallelujah, sa pagsipo mo ng bawat isa sa amin. Salamat sa pagyakap mo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat sa matalis ng presensya, O God. At sa aming pag-uwi at pagtulog, Panginoon, sa gabi ito. Patuloy ka, Panginoon, na ingatan mo kami, Panginoon, O God. At dalhin mo sa gabita sa gabi ito, Panginoon. Pagpalain mo ang mga pagkain, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ang nag-provide at pagtanggap, Panginoon. Salamat, O God. Patuloy mo na i-bless ang bawat isa sa amin, bawat family, Panginoon. Gawin mo sa lugar na ito, bless mo rin ang Estrada family, na lagi, Panginoon, bukas ang kanilang tahanan, Panginoon, O God, sa Bible study na ito. Salamat, O God, sa lahat ng papuri at masasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. God is good and He is dismissed in Jesus' name.